Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon mga kawatsador, meron po tayong gagawin isang basyada. Hindi rin kwento-kwentuhan tayo. Yan guys, bali itong ano to, itong gunting na to. Yung may-ari ng from Manila. Every time na umuwi siya dito sa Lucena, nagpapabasyada siya. Dito siya nagpapabasyada. Shout out po doon sa ano yun, may-ari ng parlor. Dito pa siya nagpapaano. Every time na umuwi siya ng Lucena. Kasi kaya tayo ng mga barkada. Yan mga kawatsador, habang inaan natin to, kwento natin kung paano tayo naging basyador. At ito po talagang aking trabaho dati. Then naging tayong isang watch technician. Yan. Bago po natin to, yan, no? Kung mapapansin nyo guys, ito yung aking munting basyadahan. Nandun pa tayo sa Hortaleza. Bago tayo umalis ng Hortaleza, ito yung ano natin, introduce natin to para mapakinabangan natin yung ating pinag-aralan sa pagbabasyada. Medyo maninipis na yung kanyang gunting pero ayos pa yan. I-repair na lang natin. Bali limang badlit. Limang badlit. Pag kumakalog yung mga kawatsador, kailangan lalagyan natin ng sinulit kung kumakalog pa siya para maganda. Yung guys nga pala, kung itong pag hindi matining itong itong bato, grinding na to, grinding stone, pwede natin siyang hasain yan ng yan. Pwede mo siyang hasain na para matanggal yung makaspang. Then dami ng konting finishing pa. Ito po yung pang natin, bulihan na pang talim. Ayan. Medyo matagal na guys na hindi natin napapalitan ng liha dahil medyo hindi na natin masyadong gamit. Gawa ng ang nagpapabasyada lang sa atin yung mga kilala natin na gustong ipadala yung kanyang gamit. Kasi minsan yung hindi malayo, gusto nila madalian, hindi natin magawa kaagad. Kasi pag umaga mga kawatsador, nasa tayo sa pwesto sa bayan, sa Riluhan, hindi natin kaagad-agad nagagawa. Pero pag minsan hindi naman tayo, wala masyadong gawa ng relo, naiuwi ko rito, pwede nila makuha. Kasi lang mas maganda talaga yung hindi madali ang trabaho para mas maganda ang gawa. Medyo maganda pa yung kanyang okay pa yung dulo. Lang natin yan, finish natin yung loob para matanggal yung pinaka bungi-bungi ng konti. Hindi na natin kailangan ng sinulid. Ito po yung popping cloth. Then kailangan natin mga guys, meron tayong tatlong rito. Kailangan natin lapit natin guys. Bali ito po yung bulihan para mas
Yan guys, bali, hindi tayo nagsasalita pag gumagawa ng dito, pag nagbubuli tayo para hindi gumagalaw yung daan ng talim. Yun po ang mga sekreto natin. Hindi tayo kailangang magsalita, saka iwas disgrasya. Yan mga kawatsyador, bali natapos na natin i-finish yung ano, maalay yung loob, mahukayan, yan. Kasi nyo po, bali babaping natin yan. Kwento natin guys, bago tayo naging basyador, yan. Yan guys, bago tayo naging basyador nga pala, bali nag-CPO muna tayo. Siya tayong security guard. Nagtrabaho muna tayo security guard. Then, alam mo naman pag security guard, parang halos walang walang TF guys. Kaya, nag-isip akong ibang paraan paano magkakaroon ng ibang trabaho mas madali. Yan. Kaya nakita ko nun sa Hortaleza may applyan. Nag-apply ako guys. Then, talagang lakas ng loob lang para tayo makapag-apply. Kasi talagang mas maganda tayo mapakinabangan yung skill. Kaya tayo nag-apply. Natanggap naman tayo din, training tayo. 5 months, 6 months. Hindi pa rin tayo na regular, another contract. Yun, sawa ng Diyos na regular tayo. Pangalawang contract. Pero guys, kahit sa unang contract pa lang natin, 3 months, naghahawak na tayo ng branch pero napapakinabangan na tayo. Yan. Yung kagandaan lang talaga rito sa ganitong trabaho. Yung skill natin na mapapakinabangan natin, kaya inuman ko talaga. Sinaga ko talaga. Ibapin mo natin guys, ay bago magpintuhan. Dito po, tatanggalin natin yung mga part ng gasgas na yan. Daan natin dito. Yan, habang pinupunasin natin guys. Yan guys, bali kung gusto nyo pala mag-aral ng ganito, hindi basta-basta na maghawak ka lang ng ganito. Kailangan mo ng iba yung pag-iingat kung ano sasabihin sa'yo na magtuturo sa'yo. Kasi para sa'yo rin yan na yung safety. Kasi kung yung pagkakamali mo guys, pili kang ma-disgrasya. Yung pag yung bulletin o inaasa mo, hindi mangyayari na masusugatan ka. Kaya yung pag-iingat talagang nandiyan yan. Safety first. Ngayon po itataliman na natin yan guys. Yun po ang aking bago tayo naging wasyador. Ay, kukwento naman natin guys ngayon kung paano tayo naging nagagawa ng rayon o wax technician. Ganito po yung pinto guys natin. Doon po sa
Sa San Pablo nandun tayo dati sa ano, sa HP Hortaleza. Ngayon meron yung nandun, shoutout kay Mang Pabin, yung ano dun, isang manggagawa ng relo na halos araw-araw siya sa nandun nasa may tapat namin. Halos araw-araw siya nagpapabaping sa akin ng mga relo. Kasi meron akong ganito, nagbababaping. Saka pinapaiwan sa akin yung mga gamit niya, mga maraming relo, sa kalahating sako. Parang nakikita ko na maganda. Yung, saka ang kagandahan ng doon, every time na wala akong gawa, tumatambay ako sa kanya. Sabi sa akin, sige, manood ka lang na manood. Hanggang pinapanood ko ng pinapanood siya. Sa ilang taon ba naman ako doon? 2 to 3 years. 2 to 3 years yata ako nasa San Paulo. Yun, araw-araw pag wala akong ginagawa lang ang ko sa kanya. Parang ano lang, tinitingnan ko lang yung ano mga discard niya sa paggagawa. Kaya tayo, nahiligan naman natin yung paggawa ng ano. Kasi ang kagandahan nito guys, kaya ako naman yung nag-another skill na naman ako dito simula sa pagbabasyada hanggang doon sa paggawa ng relo. Kasi isipin mo, yung paggagawa ng relo, nakaupo ka lang, then puso na lang lumalapit sa yung ano. Pares din nga naman itong pagbabasyada, lumalapit rin sa iyo. Itong pagbabasyada kasi wala masyadong nag-aaral nito na ibang tao para dito itong sa anak buhay na to. Kasi mahirap talaga pag-aralan sa totoo lang sa pagbabasyada kung hindi ka sanay sa trabahong hirap. Hindi gaya ng pagre-relo. Matyaga ka lang, kumutingting. Ikaw na lang bahala kung paano i-improve yung sarili mo na maayos yung ginagawa mo, yung mga technique. Yun ang sa pagre-relo. Saka magaan na trabaho. Napakagaan. Doon ka lang sana. Pero mas makapital din. Talaga mangangapital ka ng ano, lahat naman ng business na ano, pwede kang mangangapital ka. Siyempre, magaan lang yung trabaho. Kaya yun ang inano ko na kahit wala doon sa pwesto ko ito. Pero nagagamit ko pa rin ito guys dito sa bahay. Dati nung ano kasi nasa kasama ko doon sa reluhan. Kaso lang madalang mo na gamitin kasi ang inaano ko dito kasi sa ano, medyo madumi sa kamay itong pagbabasyada. Madumi sa kamay, saka hindi mo siya pwede pagsabayin yung pagre-relo bago ito. Kasi madumi yung kamay mo po, makalawang. Kaya inuwi ko na to, yung sa ano, yung nasa sidewalk na lang yung reluhan. Din pag may binibigay naman sa akin ipapagawa na ano, paper, gunting, inuwi ko rito. Dito ko tinatrabaho sa bahay. Kaya yun. Kaya yun ang kwento rin ng pagre-relo. Hanggat na nung napunta na kami rito, umuwi kami sa Laguna. Galing kami sa San Pablo. Pag-try ko, sinubukan ko yung ano, napapanood ko. Inayos ko na naman kung paano mapaganda yung mga troubleshooting. Yun, mas maganda na papakinabakan mo na ngayon guys. Yan mga kawatsyador, diretso na tayo. Yan. Dito naman tayo. Ito po yung bulihan, medyo mapuro na siya pero mas maganda siya tumalim. Hindi gaya ng sobrang talas. Kaya mga kawatsyador, bali naka-steady lang yung camera natin. Wala tayong cameraman. Kaya ano lang.
guys mga kawatsa, shoutout nga po pala sa ano, yung merong tindahan sa sa Hong Kong na nagpaturo sa atin. Sigurado napapakinabangan niya na yun. Kasi yung nagpaturo siya sa akin magbasyada ng nipper. Kasi meron siyang tindahan doon na marami talaga nagpapabasyada. Nagpaturo siya, mga 1 week siguro. Nakuha niya na yung 1 week. Alam niya na kagad pa paano ang proseso. Kailangan niya lang i-improve yung umapalong technique para mas madali. Pero ang dami niyang naubos bago siya natututo guys. Sa loob ng 1 linggo. Sandali muna guys, hanap tayo ng ito mga kawatsador. Tingnan natin kung anong plastic na hilo. Yan, diba? Kailangan po dati palagi guys yan. Ang kailangan natin sa pagbabasyado na palaging yung pikiti. Palaging pikiti yan guys. Napakaganda. Then pagkatapos na yan, lagyan mo siya ng konting motor oil para tumigas ng konti yung talim saka hindi siya magsalubog. Yan. So, nakaisa na tayo guys. Lagyan mo natin dito. Yan. Yan guys, bali maghawak ng gunting, hindi basta-basta. Kailangan itong isang gunting na itong isang nakapasok dyan. Para anytime na kung maano naman yan, hindi ka agad kakalas kung magkaroon ng aksidente. Kasi kalimitan niya nagkakaroon ng sabit. Saka yung guys, ito, kailangan medyo ang katawan mo na sa parte rito. Huwag kang sa rito kasi anytime na magkaroon ng problema yan, dito ang tapon niya palagi dito. Pwedeng tumama sa katawan mo yung gunting. Kailangan nakahilis kang katawan mo. Yan guys, tingnan natin ulit mga kawatsador. Yan. Kasi mararamdaman mo yun kung ang tikitin ng dulo niya, kung sumasabit. Ganda. Dalawa na tayo guys. Napakaganda guys ng sipin mo. Ito kahit na hindi ko na masyadong ginagamit, napapakinabangan ko pa. Kasi meron minsan, meron tayong mga customer na dati, yung may time pa sila para hintayin yung nagagawa natin.
Kasi talagang maraming gusto magpabasyada na nagmamadali sila. Hindi ko agad na ina-accept na kasi dapat kinabukasan pa pwede nila makuha yung kanilang pinahasa. Ganda. Yes. Nakatatlo na tayo guys. Ano nga pala, shout out ko nga pala yung aking isang masugid na subscriber and content creator din siya na nag-YouTube din na isang basyador din. Palagi din siyang naka sa aking mga vlogs kasi siya rin isang nagba-vlog din na basyada. At least parang hindi pa siya monetize ngayon. Si Pards Adventure ba yun o Riding? Lagay natin yung kanyang rito para makita nyo. And support din. Another rin kasi pag ka, napapakinabangan din yan guys. Yung paggaganito. Siya nga pala marami sa akin gusto magpa-train na ganito. Kaso lang problema kasi halos parang part-time ko na lang to sa gabi na lang ako pwede kasi ang naka full time ako ngayon sa pagre-relo bago wala na rin akong time turo niyan kasi minsan sa gabi marami rin akong mga na-accept na relo dito ko ginagawa dati sa online. Ganda guys. Pag medyo pa kayo guys, yung medyo duda pa kayo sa talim na alam nyo hindi pa siya magandang pagkakapinis, pwedeng mo siya liblihin padaan. Kasi mararamdaman mo yan sa isang sa kagat ng gunting mo siya matalas talaga. Ramdam mo yung kapit niya. Kaya nakakapat na tayo. Ito yung palas na itong isang ito.
Ganda. Kaya nga pala guys, hindi ako nag-ano, alam niyo na pag tayo naghahasa, nagtatalim din natin kailangan magsalita. Kasi pag yun sa salita, pwedeng yung gumalaw yung ating ginagawa. Kaya dapat nakapokus lang tayo dun. Ganda. Kasi itong mga basyadang ito, mga dati ko pa itong basyada. Kaya hindi na masyadong prepare. Ayan guys. Dapat pag nagbabasyada ka, nakapokus lang doon ng ano, hindi ka nangiimik na sasalita para yung ginagawa mo hindi masyadong nadi-disturb na gumagalaw yung pulso mo. Yan ang mga technique guys doon. Saka huwag ka basta-bastang babasyada rito na wala kang, hindi ka tinuruan ng iyong pinaka marunong magbasyada kasi pili kang madisgrasya. Okay na lang guys. Yan. Ito pong pagbabasyada guys, bali part time na lang po natin to. Pag mayroong nagpapabasyada natin, pwede natin dalhin dito, saka natin ano, sa pag relelo po tayo na nakapokus ngayon. Kaya ano, then pag dito po naman na to, pag nagpabasyada sa inyo, lalagyan palagi ng rubber yan dyan. Gusto natin guys. Ayan na. Ayan guys, pag meron sa akin nagpabasyada, palaging nilalagyan ko yan dyan ng itong rubber band. Nalagyan natin rubber band. Ano pong technique? Ano pong para papasa, ano po itong ginagawa natin na to para hindi bumuka yung talim niya kasi ito po kunting pag yan nagbuka na ganyan, pwedeng magpispisan yung dalawang talim, masisira yan guys. Kaya ito po ang ginagawa ko, lalagyan natin yan dyan para palagi naka-close yung ipin ng gunting. Sa mga subscriber po natin, shoutout po. Hindi muna tayo nakakapag-vlog ngayon ng mga ano, super busy tayo ng sa relo. Pinakamahirap ang pag-i-edit kasi medyo matagal ang pag-i-edit, saka super busy. Yung mga ano naman po sa G-Shock ngayon ang pinakamalakas ang tutorial, kaso lang maraming G-Shock na ang kaso lang hindi ko nahihiram para mabigyan ng tutorial. Yan. Ganito guys yung ang ating diskarte niyan para natin pangalagaan yung ating ano. Yan mga guys. Pagtapos na guys yung ating ginawang kunting ginaganito natin para hindi siya bubuka. Yan. Yan mga kawatsador. Shoutout na lang po sa lahat ng ating subscriber. Siyempre, huwag niyong kalimutan, subscribe ang aking channel, i-click ang notification bell para updated kayo sa aking mga darating na video. Yan. Maraming salamat po sa aking konting kwento kung paano ako naging isang bachelor arts technician. Maraming salamat guys. Bye-bye!